Uy pre, paano gagawin mo sa mga essay na pinapagawa sa atin? Bukas na deadline na mga yun. Pare ko, paanong gagawin ko sa mga essay? E di isusulat ko na nakaayon sa topic na provided. Ba't mo ba tinatanong? Wala. May papakilala lang sana ako sa'yo eh. Ayoko naman masyado napapagod ng BFF ko. Sina CC tsaka ChatGPT. CC? ChatGPT? Ano yung mga yun? E di AI, Artificial Intelligence pre. AI? Artificial Intelligence? Oo, Artificial Intelligence o mas kilala sa tawag na AI. Sigurado akong madalas nyo nang naririnig yan, lalo na't lantaran nito sa makabagong henerasyon na kinabibilangan natin. Ngunit ano nga ba muna talaga ito? Unlike traditional programming system which follow a precise and predetermined instruction, AI system learn and adapt from data. Ang artificial intelligence ay isang hani ng teknolohiya na nagbibigay daan sa mga computer na magsagawa ng iba't ibang mas pinahusay na katangian. Kabilang narito ang maunawaan, magsali ng salita at nakasulat na wika, pag-aaral ng datos, gumawa ng rekomendasyon at marami pang iba. Gayunpaman, kailangan pa rin nating isaisip na ang lahat ng bagay ay laging may kaakibot at positibo at negatibong epekto sa ating buhay. Ilan sa mga positibong epekto ng AI ang mga sumusunod. Nakakatulong ito sa pag-aayos ng mga schedule sa pang-araw-araw, pag-aaral sa pamamagitan ng adaptive learning system ng nag-aayos sa kaalaman ng isang mag-aaral. Mayroon na rin mga self-driven na sasakyan at mga sistema ng trapiko upang mapabuti ang kaligtasan at kahusayan ng transportasyon. At nagbibigay tulay din ito upang mas mapabuti ang komunikasyon sa iba't ibang kultura at wika. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga negatibong epekto ng AI sa ating buhay. Karamihan sa mga tao ngayon ay umaasa na lamang dito kahit sa simple mga bagay-bagay lamang. Bumabagal ang pagkatuto ng mga mag-aaral dahil sa pagdepende rito sa gawaan pampaaralan. Ito rin ay nadudulot ng pagkawala ng mga anak buhay para sa mga taong nagtatrabaho sa mga sektor na maaaring i-automate gamit ang AI. At nakakapekto rin ito sa seguridad ng pagkatao ng bawat isa dahil sa pagkalat ng mga deepfake generated videos at images o kabata man o matanda. Ayon din sa isang artikulo ng Torres Marketing Incorporated, maraming data centers ang gumagamit ng tubig para manatiling malamig ang temperatura. Ang karaniwang paraan ay tinatawag na swamp cooling, kung saan ang mainit na hangin ay dumadaan sa mga basang protective pad. Inaalis ng tubig ang init bago ito makarating sa mga computer. Sa kasulukuyang 2025, ang mga data center sa buong mundo ay inaasahang gagamit ng mahigit kulong 560 bilyong litro ng tubig bawat taon. Maaaring madoble ang bilang na ito sa pagsapit ng 2030 dahil sa mas maraming AI ang ginagamit. Ang isang malaking data center na gumagamit ng higit na enerhiya kaysa sa 75,000 mga tahanan ay maaaring gumamit ng humigit kumulang 2 milyong litro ng tubig bawat araw. Nakasindami ng tubig na ginagamit ng humigit kumulang 6,500 mga tahanan. Patunay ang AI na lahat ng bagay ay may negatibong kaakibat. Ito ay may potensyal na benepisyo. Subalit marami rin itong potensyal na panganib at mga isyong kailangan pang matugunan. Tunay nga ang kasabihang change is inevitable. Ngunit kung paano natin gagamitin ang pagbabago na yun ay tunay nga na nasa atin pa rin nakasalalay. Sa bawat pagbabago, ito ay may dalang oportunidad at kaakibat na hamon. Sa ganitong paraan, magiging progresibo at positibo ang pagbabago at tayo pa rin at hindi ang AI ang magkakaroon ng kontrol sa ating kinabukasan.